أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ating pinupuri si Allah subhanahu wa ta'ala na ating nag-iisang tagapaglikha na kung saan sa napakaraming biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin ay dapat natin ito pinasasalamatan sa kanya. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa kanya na huling propeta sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng tumatahak sa kanyang landas. Mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, patuloy tayo sa ating pag-aaral dito sa mga pangunahing kaalaman patungkol sa Islam na kung saan ito ay dapat matutunan ng isang Muslim upang kanyang maisabuhay ang kanyang pagka-Muslim. Nung nakaraan o kahapon, naipaliwanag natin yung mga uri ng kayamanan na dapat tanggalan ng zaka o dapat o pakukunan ng zaka. Yung mga uri at klase ng mga kayamanan na pakukunan ng zaka, yun ang tinalakay natin kahapon. So ngayon na naman insyaallah, nawa patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ating ipapaliwanag na naman kung sino-sino ang mga may karapatan na tumanggap ng zaka. Sino nga ba ang mga uri ng tao na may karapatan bigyan ng zaka? Ito yung tinatawag natin sa wikang Arabic na al-mustahiquna liz-zaka, ang mga tao na may karapatan bigyan ng zaka. Ito ay malinaw sa Quran na kung saan binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong 8 klase na mga tao na sila ang may karapatan makinabang sa zaka. Okay? Una, sila yung al-fuqara, yung mga fuqara, yung mga pulub, you know? Wal masakin, yung mga kapuspalad, no? Itong fuqara at saka masakin, ang paglalarawan dito ng mga ulama kung ano ang pagkakaiba ng mga fuqara at saka mga masakin, sabi nila yung mga fuqara, sila yung mga tao na hindi kasya sa kanila yung kanilang kinikita. Okay, ibig sabihin, kumikita sila ng 100, no? At gumagastos sila ng higit pa sa 100. Yun ang mga fuqara. Kumbaga, yung kanilang kinikita ay hindi sapat doon sa kanilang pangangailangan. So itong mga itong uri ng mga taong ito, itong mga fuqara ay may karapatan sila bigyan sa zaka. Pangalawa, al-masakin. Ito daw mga masakin na ito, sila yung mga yung kanilang kinikita ay sapat laang doon sa mga pangunahing na kanilang pangangailangan. Subalit kung sila ay gulatin ng ibang pangangailangan ay wala po silang kakayahan. Ibig sabihin, itong mga miskin ay yung kanilang kinikita ay sapat laang doon sa pang-araw-araw nila, no? Kung sakasakali na mayroong sa kanilang pamilya na magkasakit o di kaya mayroong mga hindi inaasahang na pangyayari ay nakailangan ng gastusin, so wala po silang nailalaan dito. Sapagkat yung kanilang kinikita ay para lang doon sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sila yung mga tinatawag na mga miskin na may karapatan din sila makinabang sa zaka. Wala amiluna alaiha. Pangatlo, sa mga may karapatan na bigyan ng zaka
ay yung mga nagkukulikta ng zaka, yung mga nagtatrabaho para kuliktahin ang zaka. Kung halimbawa, sa isang bayan o isang bansa, mayroong nakatakda na opisina na sila ang nangungulikta ng zaka. So yung mga nagtatrabaho sa opisina na yun na nangungulikta ng zaka, sila yung tinatawag na mga amilun, na kung saan mayroon din silang karapatan na bigyan sila ng zaka ayon doon sa kanilang bagay doon sa kanilang trabaho. Ibig sabihin, ito yung sweldo nila, magiging sweldo nila dahil sila nga ang nag-iipon ng mga zaka. So, isa yun sa mga dapat bigyan ng zaka. Pang-apat, wal muallafatu qulubuhum, yung mga tao na kung saan inilalapit ang kanilang puso sa Islam. Kumbaga, binibigyan sila ng zaka para maingganyo sila na panghawakan nila ng mahigpit ang Islam. No? At tulad halimbawa ng mga bagong yakap sa Islam. Yung mga bagong yakap sa Islam, kabilang sila sa mga muallafa. Ibig sabihin, yung kanilang puso ay inilalapit sa Islam. Kailangan ng suporta yung mga bagong yakap sa Islam para mapalapit sila ng husto sa ating relihiyong Islam. Gayon din, kabilang din sa mga muallafa, yung mga matagal ng mga Muslim, no? O kung sabihin natin sa panahon natin ngayon, mga ipinanganak na Muslim, subalit mahinang-mahina ang kanilang pagka-Muslim. So iniingganyo sila sa pamamagitan ng zaka para mas lalong mapalakas nila yung kanilang pagka-Muslim o yung kanilang panghahawak sa Islam. So yan ang tinatawag na mga muallafa. Kabilang din no, sa mga muallafa, yung mga hindi Muslim, al-kuffar alladhina yurja islamuhum, yung mga hindi Muslim na mayroong pag-asa na sila ay mag-Muslim. Kumbaga, minsan may mga non-Muslim na malapit ang kanilang puso sa Islam. Nakikinig sila sa paliwanag ng Islam, mabait sila sa mga Muslim. Kumbaga, mayroon tayong nakikita na maaari silang yumakap sa Islam. No? So, kabilang din sila sa dapat bigyan ng zaka itong mga hindi Muslim na malapit ang kanilang puso sa Islam sa layunin na baka yakapin nila ang Islam, no, sa pamamagitan ng zaka. Kabilang din sa bibigyan ng zaka, itqur riqab, yung mga nakasalang ang kanilang liig, no, sa katulad ng halimbawa yung mga alipin na gustong magpatubos, no, sa mga amo nila. Noong unang panahon, mayroong mga tao na tinatawag na mga alipin, no, na ito yung mga tao na nabibihag sa digmaan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga hindi Muslim. So tinatawag ang mga taong yun na bihag o kaya alipin. So kapag gusto nilang magpatubos dun sa kanilang mga amo, so dapat din sila bigyan ng zaka. At sinabi rin ng mga ulama, kabilang din dito yung mga nakasalang sa kamatayan na sinisingil sila ng sinisingil sila ng blood money. Kung halimbawa mayroong isang tao na nakapatay o kaya nahatulan ng kamatayan, subalit pinapayagan makapagbayad ng blood money. So pinapayagan din na sila ay bigyan ng zaka. Dapat din sila bigyan ng zaka para matubos yung kanilang kamatayan. So kabilang yun sa bibigyan ng zaka. Wal gharimun, kabilang din sa bibigyan ng zaka, dapat makinabang sa zaka yung mga lubog sa utang. Yung mga tao na kung saan hindi nila mabayaran yung kanilang mga utang, so dapat silang bigyan ng zaka para lumuwag-luwag yung kanilang kalagayan. Okay. Kabilang din sa dapat bigyan ng zaka yung mga nasalandas ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi sabilillah, yung mga nasalandas ni Allah subhanahu wa ta'ala, gaya ng mga nakikibaka para sa iauunlad ng Islam,
yung mga tulabul ilm, yung mga nag-aaral sa Islam, sapagkat sila ay nag-aaral dahil nga para matulungan na maipalaganap ang Islam. Wad da'wa, yung mga nagtatrabaho sa da'wa, yung mga tao na nagpapalaganap ng Islam, kabilang din sila sa mga nasalandas ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yung mga nangangailangan sa kanila ay dapat din bigyan ng zakah. Okay? Wal hajj, sabi ng mga ulama, ayon sa karamihan sa mga ulama, maging ang mga nagnanais na mag-hajj, subalit kulang-kulang yung kanilang gastusin, ay pinapayagan din sila bigyan ng zakah upang makumpleto yung kanilang gastusin para sa hajj nila. Sapagkat ang hajj ay kabilang din sa sabilillah, ibig sabihin kabilang din sila sa mga nasalandas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So pangwalo at panghuli na dapat bigyan ng zakah, yung wa fi sabilillah, yung mga tao na mga estrangero na kung saan na-stranded sila dun sa lugar na kung saan hindi nila bayan, hindi nila lugar. Kung halimbawa mayroong estrangero na walang-wala, no? At hindi siya makauwi-uwi sa kaniyang pamilya, sa kaniyang bayan dahil wala nga siyang pira, so dapat din sila bigyan ng zakah para makauwi sila sa kanilang bayan. Kahit ang mga ito ay taglay nila ang kayamanan sa kanilang bansa, no? Kasi minsan may mga tao na may kabuhayan sa kanilang bansa, mayroon naman sila pagka kung sa bansa nila mayroon sila, subalit nagkataon lang na doon sila na-stranded sa hindi nila bansa at hindi sila ganong kadali na mapadalahan ng pera ng kanilang pamilya dahil nga sa mga sitwasyon minsan na hindi inaasahan. So kahit na itong taong ito na na-stranded, na estrangero, ay mayaman dun sa kanyang bansa, subalit nagkataon na siya ay na-stranded dun sa bansa na kung saan hindi niya bansa, so dapat bigyan ng zakah para ito ay tuluyang makauwi sa kanyang bayan. Yun ang ibig sabihin na mga tinatawag natin na ibnus sabil, o di kaya yung tinatawag natin na mga stranded na mga tao. Okay. Yan yung mga 8 klase ng mga tao na dapat makinabang sa zakah. Mayroon din siyang sinabi dito na mayroong mga hindi dapat bigyan ng zakah, no? Pagkatapos natin malaman yung mga dapat bigyan ng zakah, binangkit na naman niya yung mga tao na hindi maaaring bigyan ng zakah. Okay. Una, al-aghniya, al-aqwiya. Okay? Yung mga mayayaman at mga malalakas, no? Yung mga mayayaman na hindi nila kailangan ang tulong, at yung mga malalakas na wala naman silang kapansanan, subalit tama rin sila, hindi sila kumikilos para mabuhay, so hindi sila dapat binibigyan ng zakah, sapagkat ang zakah hindi ibig sabihin ay itutolerate natin yung mga tamad na hindi maghanap buhay dahil may zakah. So dapat ang tao pag siya may lakas, dapat siyang maghanap buhay. Subalit kung halimbawa yung malakas nga naghahanap buhay ay bigo pa rin, so saka na bibigyan ng zakah. Hindi yung nakahiga lang sa bahay, hindi kumikilos, no? So napakalaki ang katawan, napakalakas naman niya, subalit tama rin nga hindi siya kumikilos, so hindi siya dapat bigyan ng zakah, no? Pero kung halimbawa naghahanap buhay yung mga ganung tao na walang pinsala, malakas ang katawan, subalit bigo pa rin nila masumpungan yung biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, so sila ang bibigyan ng zakah, sila ang bibigyan ng zakah. Okay, ganun din yung mga hindi Muslim na walang pag-asa na mapalapit sila sa Islam. Yung mga hindi Muslim na walang pag-asa na mapalapit sa Islam, hindi rin sila dapat bigyan ng zakah. Pero kung halimbawa, yung mga non-Muslim na nakikita natin yung magandang pakikitungo nila sa mga Muslim at mayroon tayong pag-asa na mag-Muslim sila kasi nga dinadawahan natin sila, pinaparating natin sa kanilang Islam, o di kaya sa pamilya natin na gusto natin
ilapit sila sa Islam, no? So binibigyan sila ng zakah sa layunin na mapalapit sila sa Islam. Okay. Kabilang din sa hindi karapat-dapat na bigyan ng zakah ay yaong mga pamilya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung lahi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tinatawag na Ahlul Bait, hindi sila binibigyan ng zakah sapagkat si propeta sallallahu alaihi wasallam mismo ang nagsabi na kaming pamilya ay hindi marapat na bigyan ng zakah. Bakit? Baka sabihin ng iba, siguro matindi ang galit ng mga ito sa mga pamilya ng propeta. Bakit hindi sila mabigyan ng zakah? Hindi po ganun. Ang dahilan po bakit hindi binibigyan ng zakah ang pamilya ng propeta sallallahu alaihi wasallam sapagkat hindi nababagay sa kanila ang tulong. Dapat sa kanila yung kusang loob na galing doon sa original na yaman natin ang ipagkakaloob natin sa mga pamilya ng propeta. Hindi yung zakah na kumbaga ito yung napakaliit na halaga na kinukuha sa yaman ng mga mayayaman. Hindi po ito bagay sa mga pamilya ng propeta. Ang bagay sa pamilya ng propeta ay yung kusang loob na tulong na manggagaling sa original na yaman ng mga mayayaman o mga gustong mag-abot ng sadaka sa mga pamilya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kabilang din sa hindi dapat bigyan ng zakah ay yaong mga taong nakadepende sa iyo. Ibig sabihin, ikaw ang naging dahilan ng kanilang ikinabubuhay. Katulad ng magulang mo kung sa iyo nakatira, kung halimbawa yung mga anak mo, yung mga kapatid mong tunay na sa iyo naninirahan, ikaw ang bumubuhay sa kanila, sa iyo dadaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang ikinabubuhay, so hindi sila maaaring bigyan ng zakah. No, yung mga taong nakadependent mo, ibig sabihin, ikaw ang nagtataguyod sa kanila, so hindi mo sila dapat bigyan ng zakah sapagkat ang dapat sa iyo ay bigyan sila doon sa orihinal ng iyong kayamanan, hindi yung zakah sapagkat obligado mo sila, obligasyon mo sila, itong mga magulang mo, itong mga anak mo, so hindi sila dapat makinabang sa iyong zakah. Bagkus doon sa orihinal na iyong yaman, doon mo sila maaaring bigyan. So yan ang mga dagdag paliwanag natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam dito sa paksa patungkol sa zakah. Okay? So nawa ito ay naidagdag na naman sa ating kaalaman sa Islam at inshallah kunting tiis lang, malapit na tayo matapos dito sa ating pinag-aaralan, ano? Sabi ko sa inyo, baka 2 linggo lang ito ay tapos na. So ang pinaka-importante dito mga kapatid, mga sister, yung kaalaman na napupulot natin dito ay maisabuhay natin. Yun ang pinaka-importante. Kaya tayo nag-aaral para yung mga batas sa Islam na dapat natin sundin ay maisabuhay natin habang tayo ay nabubuhay dito sa daigdig. Okay mga kapatid, hanggang dito lamang tayo. Inshallah, sa susunod naman ng Friday, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa pagsubaybay. Nawa ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa inyong lahat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.